Bow down our heads and let us close our eyes. Heavenly Father, once again, we lift up everything unto you. You deserve all the glory, honor, and power. Lord, hindi, Panginoon, sapat-sapat pa ang binibigay po naming mga awitan dito because in heaven, it is 24/7, non-stop, Panginoon, ang pagpupuri sa iyo, O God. Kung kami dito, Panginoon, 30 minutes lang ang samba, Panginoon, parang pagod na. Lord, help us, O God, to endure, Panginoon, this kind of Lord, life here on earth. Dahil pag wala ka, Panginoon, lagi kaming pagod, wala kaming aimless kami, Panginoon. So that's why Church Day is very important to all of us, O God. So we pray that your presence will become so tangible. Yung maramdaman talaga namin, Panginoon, yung presensya mo sa lugar na to, O God. Yes, the hotel is beautiful, the ambience is great, but Lord, none of this will compare to your presence when it is here. Because you have promised, and we are claiming it, that 2 or 3 gathered together here in this place, you are in the midst of us. And we are more than that, Lord. So, Lord, with all our hearts, we humble ourselves, O God, that your Holy Spirit will come upon us and saturate us, O God, through the Word of God that we going to hear, O God. 4 corners of this place, I ask, O God, your blessing and your protection, that no works of the enemy will prosper or even succeed in this place. May your hand be with us all, O God. And from head to foot, O God, cover us with the blood of Jesus, O God. Once again, Lord, wala po kami ibang naisin, kundi ang maranasan ang iyong pagkilos mo. Lord, itong dalangin ko personally. Let manifestation of your power and anointing be in this place. Lord, let there be instant healing. Lord, let there be instant manifestation of restoration. Lord, let there be instant, O God, answer to the prayers of these people. At higit sa lahat, Panginoon, let there be instant, O God, salvation to this person, O God, in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. We honor you. With a humble heart, this we pray and we ask to you, Father, in Jesus' name. Amen. Palapakan ulit natin ang ating Diyos sa buhay. Ayan. So, praise the Lord. We also welcome our JRFIM South natin kasi wala tayong South. For the meantime, hindi muna tayo makakapag-South because there's po natin doon, nag-close muna yung location po natin doon. So mag-joint muna ang mga South sa atin dito, mga morning natin. So mahirap din kasi magta-travel sila, maglayo, Jubel layo sila, tapos pupunta dito. So we appreciate the South people, yung mga nandoon sa South natin. Umisa 1 oras ang kanilang biyahe dahil nilalakad talaga nila yan. Wow, nilalakad talaga. So layo sila. So thank you sa mga buhay ng mga ano natin. Okay, let's start na. Sabihin mo sa katabi mo, start na tayo. So yung mga first timer natin, kung kayo ka lang kararating nyo lang, sakto lang naman yung dating nyo kasi patapos na kami. Joke lang. Okay, we are in a series natin that entitled po natin, pinamagatan po natin ang ating series. Pwede ba na? Pwede na natin ilabas. Ang series po natin ay pinamagatan po natin The Story of Us. So basically, what is the story of us? Pindot na lang. So pag hindi umaabot, okay. The story of us, it talks about the story of humanity. Nilikha ng Diyos ang tao sa umpisa, and then the fall of humanity and the redemption of humanity. Bakit napakahalaga nitong istorya na to? Kasi pag yan, isipin nyo lang, tingin kayo mabuti dito. Di ba part 1 natin, ang ganda ng series natin, ano? Kasi pinakita natin dito that the story of us is very perfect. The creation of humanity was so perfect. Galing ka talaga sa Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi galing sa unggoy yan. Tapos nagkukuto. Oo, hindi naman ako galing eh. So, legit. Okay. So, hindi ka galing sa unggoy. Hindi ka galing din sa himpapawid na dumapo ka lang dito at naging tao ka na. From non-living things to living thing. No. Galing tayo sa Diyos, napakalinaw, and we have our origin. It came from God because He said that He created us into His image and His likeness. At hindi lang yun. We are so thankful to God kasi nung nilikha niya tayo according to His likeness and image, He also prepared a place, a perfect place. It was a beautiful place. None can compare the place. Iniligay niya ang tao doon to enjoy. But suddenly on the part 2, nung pinag-aralan natin, the fall of humanity, dito natin tinignan that there's a temptation and disobedience of human sa buhay ng ating ancestor, si Adam at saka si Eve, na fall sila at nagkasala sila. And the result of their action is the consequences of each sin.
lahat ng kasalanan. It was devastating, nag-umpisa sa doubt, doon sa temptation, naalala niyo si Eve, sabi niya, I was deceived because of this serpent. Sabi niya doon, sinisi niya yung serpent. Of course, it was serpent in disguise, si Satan yon. And then, ang nangyari, nag-doubt na siya sa sinabi ng Diyos sa kanya, at sinabi ng Diyos sa kanila, and then nag-start na siyang ma-distort yung paningin niya sa Diyos, and then di-deviate, lumayo na sila sa Diyos. And the craftiness of Satan, yung during time na yun, it was so, yung talagang desidido siya talaga na babagsakin talaga ang pinlano ng Diyos. And indeed, it is true na nangyari dito. It is clear that from that day forward, they received the consequences of their shortcoming or the sin of Adam and sin. So sin, immediate affects the whole earth, not only humanity, but also the earth that has been beautifully designed by the Lord at binigay. Kaya nag-give birth dyan, hindi lang yung nagkaroon tayo ng fear of God. Natakot sila. Pansinin mo, noong dumating si Lord, ang nangyari sa kanila, they hide. Na dati naman, pag dumarating si Lord, they just walk in the cool of the day. Di ba? Nandoon, siguro magchichikahan ng mga to, magmamaritisan tong tatlong to. Oo, ano nangyari doon sa langit ngayon? Iba, yung mga angel ngayon doon, nagsasayaw ng kira, mga gano'n. So, ano mga sinasayaw? Nagtitiktok sila. No, kidding aside. So, ang nangyari doon, nagkaroon ng kasalanan. Nag-hide na sila. At hindi lang yon, fear started na kasi sabi niya, natakot po ako at nagtago kami sa iyo. Yun ang sabi ni Adam. And then, blaming. At yung pinakahigit sa lahat, yung consequence is the ground was cursed. Pasin niyo doon, the ground is cursed because of you, Adam. Sabi, magtatrabaho ka na lahat, na dating dapat tutubo na lang at hindi ka na magtatanim. Nangyari na curse na. Kaya mayroong mga natural calamities, the earthquake, storm, volcano eruption, and etc. So imagine this with me for a while. Yung series natin, may part 1 tayo, and then may part 2 tayo. And then, okay, doon po nagtatapos ang ating series. Is that, parang, ano na ngayon, Pastor? Wala na, yun lang. Pinresent ko lang yung information. At di magiging pag gano'n na ang kanilalabasan, lagi isipin mo, ano nangyari? We'll be lost? Like, gano'n na lang pa, Pastor? Gano'n na lang talaga. Parang ang tao, maglalakad journey, and then parang kung ito yung bangin, ang tao, maglalakad lang yan hanggang sa tumanda siya ng tumanda, gumanda, hanggang sa mahulog siya sa may, and then that's it. Ganun tayo lahat. So it's like, that's the part 2 of it. Pero kung wala tayong pag-aaralan ngayon na part 3, nako pa, hindi talaga maganda. Parang yung sinabi ko sa umpisa pa lang, pag manonood kayo ng sine, pag dumating ka doon ng kalahati na, sasabihin mo, anong umpisa niyan? Bakit nagkaganito? Magkakaroon ka ng, ano nangyari? Mag-iimbento ka ng umpisa mo. Right? Katulad ng mga tao ngayon, nag-uumpisa lang ng pinag-uumpisa ng tao, galing daw sa unggoy, galing daw sa ano. Kasi hindi nila alam ang story of us. Right? Lalo na yun, pag dumating ka naman ng pelikulang, hindi ka dumating sa gitna. Dumating ka ng umpisa sa pelikula, and then nandun ka na sa gitna, pero hindi mo tinapos. And then, that's the analogy of it. Pag ang tao, hindi niya alam yung umpisa niya, magkikreate siya ng sarili niyang umpisa. Pag hindi rin niya alam ang kanyang katatapusan, magkikreate siya ng ending din niya. So ito, dapat tapusin natin ito ng part 3 natin. Praise God, tatatlo lang naman ito. Sabihin mo sa katabi mo, praise God, na kumpleto mo. Kasi pag hindi mo ito kumpleto, questionin mo si Lord parang, ang ganda-ganda pala ng plano mo, Lord. Tapos ginanito mo lang kami. Ano ang gagawin mo ngayon? Ganito na pala kami. Sinner kami. Pupunta pala kami ng impyerno. Ano ang gagawin namin? We are hopeless. We are lost. We are desperate. And sabi ni Paul sa Matthew or Romans chapter 7, what a wretched person I am. 7:24 to 25. Alam niyo yung word na wretched? Sabi niya, kawawa naman ako. Sabi niya, I am a wretched. Saklap naman ang kalagayan ko, besh, sabi niya. Ganito na lang ako, sabi niya. Pero verse 25 says, but praise be to God. Because, thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. So alam niya na ang tao, ganun ang kalagayan niya, pero hindi siya na lost hope because he knows it, na hindi hopeless ang humanity. May plano ang Diyos sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, may plano ang Diyos sa iyo. Iniligtas tayo ng Diyos at nagliligtas pa rin siya sa atin. Amen? So we are whole hopeless kapag yung story natin, okay, we have a brand new series. Pastor,
Nasaan yung part 3? Hindi, wala na yun. Hanggang doon na lang yun. Lahat tayo talaga, walang ending. Pangit ang ending mo. No. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pangit ang ending mo. Ang ending mo, tayaan mo. Hindi yun. Okay. Maganda ang ending mo. Perfect ang ending mo. Amen po, palapakan nga natin. Amen, Diyos. So we are not hopeless. Okay? But, to kickstart this third series natin, may question ako sa inyo para sa gabing ito. The question is, why hopelessness is a major issue nowadays? The reason is this one. Minsanan na. Kapag unanswered prayer ang isang tao, they began to question God. Hopeless siya. Kasi nanalangin siya na gumaling, hindi gumaling. Nanalangin siya na magkaroon ng trabaho, hindi nagkaroon ng trabaho. Nanalangin siya ng ganito, ganyan, walang nangyayari. Hopeless ka. Isipin mo na lang, nandito ka, dumating ka, napaka-hopeful mo. Praise be to God, kasi nakalusot ako sa immigration, dami-dami mga tanong. So first week mo, saya-saya, ang dami pang mga posting yan. But 2 months na, walang trabaho, you start to, Lord, ano bang plano mo sa akin? You start to question God, right? Paano ko 1 taon na? Hopeless ka na, sabi, uwi na lang ako. Pinapunta mo ba ako dito, Lord, na luhaan? Kaya uuwi akong luhaan? So that's not. Amen? So pag may unanswered prayer, dumapasok yung disappointments, lalo ng unkindness. Unkindness is another way to feel hopeless. Isipin nyo na lang to, di ba ang bansa natin, dito na lang sa bansa natin, sa Pilipinas na lang, we know that our country is a corrupt country. And not all, of course, but we know that our country is one of the most corrupt country in Asia. Amen? And now, ang isip ng tao parang ganito, nakita natin ang unkindness ng mga leaders natin. Sasabihin natin, palitan natin ng presidente, kaya ang talaga may kasalanan. Palitan natin ng gobyerno natin. Kahit palitan mo lahat ng gobyerno, ng kung ano-ano mang ilagay mo, parehas pa rin resulta. Pansinin niyo? Hello, are you getting what I'm saying? Kahit nasabihin pang, sige, ganito na lang, pastor, palitan na natin ang buong sangkatauhan. Pinalitan na nung panahon ni Noah. But still what happened? After Noah's dumami, mas lalo nga ang kasalanan nila umabot sa kalangitan. So it's not just about humanity. It's not about a person why we become hopeless or company. It's all because of the major issue na sasabihin ko sa inyo mamaya. Dysfunctional relationship. Yan ang mga major issue yan. Cause few lang pala to Few causes of reasons. Pakilagay mo nga yung picture, hindi ako yung picture ko lagi Okay. Nakakairita Yan na muna. Sasabihin ko pag ready, go. So, unanswered prayers, disappointment, unkindness, dysfunctional relationship, fears, rejection, abandonment, failures, purposelessness, traumatic events like death, abuses, series of effects, and out of control, things. Yan, okay? Out of control things. So those are few pa lang yan na major issue bakit nagkakaroon ng hopeless ang tao. But the truth is, it's not about the person, it's not about the events, but it is this one. The reason of all this hopelessness ng tao is this one. Is this one. Ano ba? Okay. Is this one. Our sin is the ultimate cause for our hopelessness. Huwag mo sisihin ang tatay mo. Bakit ka ngayon ganyan ang itsura mo? Kung gwapo lang ang tatay ko. Di gwapo rin ako sa'yo. Ang dami ko nakitang gwapo ang anak nila. Ba't mo kinukonfirm dyan sa katabi mo? Hindi ko tinuloy, ikaw na lang nagtuloy. Confirm, pastor, okay? Di ba? Tao ko minsan, gobyerno, company nyo, kaya ganito ako ngayon. Inis na inis ako kasi yung company ko, nakakainis. So naghahanap lagi tayo ng reason o tao, the place, situation para sisina. But the truth is, our hopelessness is all this reason because of the sin. And that sin cannot be dealt by human alone. But praise God, ulitin ko, because of this story na tinaral natin, si Lord na nag-author ng buhay natin, the story of us is very clear, hindi tayo iniwan dito. This is the fall of humanity. Yan ang nangyayari ngayon, kaya tinatanong mo, bakit marami namamatay na bata? Bakit may lindol? Bakit mayroong Hitler? Bakit mayroong Saddam Hussein? Bakit may ganito? Bakit ganito? Ang dami mong tanong lahat. Because of this. So don't hate man. God loves that person. Kahit na sino pang sabihin mong pinaka-karumal-dumal na tao sa buong mundo, he is still part of the salvation of the Lord.
Hello. Because of the sin. At si Lord, napakabait niya. Praise God, kasi the story of us ni Lord na nag-author nito, hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan, binigyan pa tayo ng pag-asa na maibalik sa original na plano niya para makapiling at makasama natin ang Diyos. Hindi tayo iniwan lang. So that's why this is the part 3 natin. It is called the redemption of man. The creation, tapos na tayo doon. The fall, and now here is the redemption. Sabi mo, redemption. Sabi mo sa katabi mo, iniligtas ka ng Diyos. Ililigtas ka ng Diyos at patuloy kang ililigtas ng Diyos. Amen po ba? Naniniwala ba tayo dito? Okay, brief na natin. What is redemption? Redemption is as simple as restoration din yan. Restoration or redemption. Bigyan niyo ako ng pagkakataon na maging teacher ako ngayon, di masyadong palatawa. Pipilitin natin pag may nakita na akong inaantok. Sasayaw na tayo dito, okay? The biblical meaning of redemption through Jesus because we could say redemption through religion. We could say redemption through good works. But I'm talking about the redemption, yung pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. It's not religion, it's not good works, hindi pag-attend, kundi redemption through Jesus centers on what? Deliverance of man from sin and its consequence. So, nag-provide daw ang Diyos ng redemption kasi sabi niya, for the deliverance of men from the sin and consequence. Kasi pag mayroon pang sin, there's always hopelessness. Lagi kang frustrated, lagi kang wala sa sarili mo. Ang tao laging magiging katulad ng Diyos, like a God, walang direksyon. Ako mamumuhay sa sarili ko, walang pakialaman Diyos. You will be always distorted and deviate to God forever. Kaya sabi ng Diyos, I have a plan. And this plan is not just noong ano kayang gagawin ko. No, from the very beginning, makikita nyo dito mamaya, in Genesis pa lang, the solution was already there. At ipapakita natin yan ngayon. Excited ka ba? Nung na-fall ang tao, hindi yung, naku, ano kayong solution dito? Ano solution dito? After 2 years, 2,000 years na lang, or 4,000 years na lang, pag dumating na si Lord, saka ako isusolusyon. Pag dumating, no. From that day forward, ano yan? Umusok, laway pala. Okay. From that day forward, or from that moment on, it was achieved through Christ's sacrificial death. And it signifies that humanity trapped what? Trapped in sin and separated from God and can be only redeemed and restored to a right relationship with God through faith in Christ Jesus. Naniniwala ka ba dyan sa salitang yan? Yes, because it's true. Now, we will dive into 3 things. Ilan? 3 things. 3 bagay lang ito. Number 1 that we're going to talk about is the covenant. Say it with me, covenant. Part 3 natin is included po itong the covenant. Why? Genesis chapter 3, verse 15. So that's why very important tong verse na to. Makinig kayo mabuti. Papaliwanag natin yan theologically. Papaliwanag natin yan biblically. But first of all, what is the background of this one? Genesis 3:15, ang nangyari po dyan, kung makikita nyo po, ang sabi niya rito, I will, basahin natin, 1, 2, 3, go, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Napaka-basic, napaka-plain lang ng verse, but actually it was jam-packed po ito, makikita nyo. This is the starting point of everything. Why? Ang nangyari, ganito. Atras tayo ng konti. Okay, Genesis, naglalakad si Lord. In the cool day of the night. Adam, Eve, kidere. Where are you? Sabi niya. O, di ba, kidere? Tom, kiderjay ka? Nasaan na kayo? So, hinanap ngayon si Adam and Eve. And then, what is the response of Adam and Eve? They, what? I was afraid. I heard you that you were walking in the cool day of the night, the day, and then I hide. I was afraid because I was naked. Yun ang sagot niya. And then God says, who told you that you are naked? Did you eat the fruit of the tree that I have prohibited to you? Ang sagot kaagad ni Adam, ito kasing girl na to. Itong babaeng binigay mo. Alam mo, I come to think of it, isamahan niyo ako. Pag siguro yung prutas lang, kasi it was a fruit, it's not an apple, kasi hindi naman apple talaga yun eh.
Pero ano na ang mind natin na apple daw yon. But it's not, right? Iniisip ko kasi it was delighted, talagang natempt lang siya. What if durian yon? It's just the stinkiest fruit of all time. Si misis ko daw, hindi daw mabaho. Parang nasa kubeta pag kumakain ka nun eh. Baho talaga, asin, talagang, kahit tinan nyo, Google nyo pa, the most stinkiest fruit of all time. Maraming mga nag-describe niya na para ka daw nasa harapan ng inodoro habang matamis na matamis mong kinakain. Masarap naman talaga. And I taste it kasi may iba't ibang klase yung durian. Mayroong slimy, mayroong medyo dry, mayroong basta, kasi napunta kami na Mindanao, pinitasan pa kami doon. Hindi, bumili pa kami sa tindahan sa Pagadian City. So talaga naman nung una, kaya ko yan, kumain na ako yan, sabi ko. Pero hindi ko alam na ganun kabaho yung level nito, iba eh. Hindi, isipin nyo na lang, kung ganun yung fruit, hindi siguro. Baka sabihin ni Eve, hindi. Sino din kumakain ng durian? Gusto niyo, di ba masarap, di ba? Amoy. Sige, na-deceive, di ba? Oo daw eh, na-deceive. Okay. And here it is. So, tingnan niyo mabuti ito. So, nung sila naglalakad, sabi niya, bakit mo kinain yun? Ito kasi babae ito. And then the woman says, woman, what you have done? This serpent deceived me, so I ate it. Yun ang sabi niya. Na-deceive lang ako. And come to think of it, sabi ko, kung hindi pala siya na-deceive, hindi naman niya kakainin talaga yun eh. Hindi sila magdi-disobey. But because of temptation, nag-disobey sila. So watch out. Because when you are tempted, there's some point in your life that you will disobey. Tama? And going back to this verse, sabi niya, balik mo to sa verse, and I will put, and eto na, sabi ni Eve, itong ahas kasi, and then the Lord spoke to the serpent. These verses is for the serpent that disguising as Satan, si Satan yon. Sabi niya, ikaw ahas ka. I will put enmity. Sabi niyo, enmity. What is the word enmity? The word enmity is to hate, to become enemy. Hostile na tinatawag. Mag-aaway kayo. Sabi niya, mag-aaway kayo magmula sa araw na to, ikaw ahas ka, mag-aaway kayo nitong babae. And I will put enmity between you and your offspring. He will crush your head, aapakan ka niya, and he will strike your heel. Basically, kung titignan niyo, mababaw lang, tatapakan mo yung ahas, tapos ikaw tutuklawin ka, right? Parang ganun pagkakabasa. But it's not. Napakalalim po nitong talaga nito. And this is the major verse dito na gusto kong pag-usapan natin. Nandito yung covenant. Nandito yung pangako na mangyayari at tayo ngayon nananagana nandito sa pangako na to. Gusto niyo bang malaman? Sa pagtatapos ko, hindi. Umpisa pa lang tayo dito. Ang nangyari, akala na ahas nito, it is just only a skin deep type of verse na to. Pero nung binubulay ko, hindi pala. This is the one what we call, just bear with me, it is called the proto-evangelium. Say it with me. Proto-evangelium. Proto means yung sa kalasyaw, yung kinakain na Hindi, puto yun. Proto means first. Evangelium is good news. This is the first good news in the Bible talaga. With this, means evangelium is the first mention of God's redemptive and restoration plan of the Bible. Dito inintroduce si Jesus. Why? Titanin niyo mabuti dito. Kausap yung ahas. Laliman ko hindi talaga ito physical yan. Kung physical kasi, pag nakakita ka ng ahas, alangan namang, uy, ang cute ng ahas na to. Paano kung yung sawang napakalaki, pwede kanyang lambunin. Uy, ang cute naman dito. Hindi na eh. Di ba usually pag nakakita ka ng ahas, anong ginagawa nyo? Taksil! Hindi, iba yung ahas na yan. Grabe. Relax ka lang. Hindi siya yung tinutukoy ko, okay? Iba to. Okay. Bunto ka lang, relax ka lang. Hindi pala siya, pastor, okay. Na-trigger lang, pastor, na-trigger lang. Okay. Yung ahas na tinutukoy dito,
Sabi niya rito, balik mo dyan, huwag mo na ipapakita, kaya naiirita ako dyan eh. Sino ba yan? Okay. Yung verse, doon na tayo, ayan, I will put enmity. Kausap niya yung ahas ngayon. Magmula ngayon, mag-aaway na kayo. But this is a gospel na ipinapakita rito that God is giving a messianic promise. Sabi mo, covenant. God is already giving a messianic promise. It is a covenant. What is covenant? It is a promise. It is a divine agreement that God initiated, ibinigay ko, and then tatanggapin ng tao ito. So it is the first promise that God gave to Adam and Eve that you are not left alone. From this moment on na nagkasala kayo, hindi ko kayo papatayin, hindi ko kayo dadalhin sa kung ano. May plano ako agad sa inyo. And that plan is very, dito, napakalalim, pero ang ibig sabihin niyan, I have given you a hope and redemption. Why? Kasi darating si Jesus Christ dyan. Bakit? Papakita ko mabuti sa inyo. Diyan lang sa verse na yan. And sabi niya rito, Genesis 3:15, I will put enmity. Kung titingnan niyo po yung verse na yan, mayroong naka-highlight, your offspring. Ang kausap niya, yung ahas. Yung magiging anak mo. Manganganak pala yung ahas? No, that's not the point. There's a figurative speech there. Your offspring, yung anak ng ahas, and hers. It is the offspring of the serpent and the offspring of the woman. Yan ang makikita nyo dyan. Yung offspring of a woman, sinasabi niya rito, offspring of woman, it represents the humanity that in the future, yung mga tatanggap kay Jesus, they will become, sabi niya rito, pivotal role of salvation of humanity. Sila yung maliligtas, sila yung pinili ng Diyos diyan na susunod sa Diyos. Pero ang offspring ni Satan diyan, ito yung mga tao na lalayo at hindi makikikooperate at hindi ito maniniwala sa Diyos. And until now, makikita niya yan. Bakit ang tao maraming hindi niniwala sa Diyos? Hello? This is a very powerful statement na sinabi niya, your offspring, sabi niya, ay hihiwalay sa akin at yung offspring ng babaeng ito ay siyang pagmumulan ng mga taong ipapanganak na makakakilala sa akin. Ito mas matindi rito. Pag nakabasa ka ng seed or offspring sa Bible, usually ang kausap dyan, lalaki. Kasi binhi ang tawag natin dyan. Nagkakaanak ang babae kasi binibinhian ng lalaki. Okay? Kaya lang magtataka rito, her offspring. So, kung makababasa kayo ng seed of Abraham, seed of Jacob, seed, kasi lahi nila yon o tinatawag nilang yung tawag dito, yung lahi nila up to the next generation. Pero ito iba dito. It says, her offspring. Alam niyo kung ano ibig sabihin yan? The offspring of Mary. Hindi manggagaling sa binhi ng lalaki, which is the virgin birth of Jesus Christ. This is the picture of it. Kaya ang lalim niya, akala mo, wow, ganun pala lang yan. Physical, no. It was the very first proto-evangelium na tinatawag na i-restore ng Diyos ang tao pagdating ng panahon ni Jesus Christ. Hello. Ang lalim, pero napakalinaw nito. Kaya sabi ko, wow, thank you Lord. Simula pala nung nagkasala pala si Adan at si Eva, nag-provide ka na kakaagad pala ng redemption and restoration ng tao. Hindi nag-aburido si Lord dito. May plano, sabi mo sa katabi mo, hanggang ngayon, ang linaw pa rin ang plano ng Diyos. Ito mas matindi. Sabi niya rito, He will crush your head and I will strike your heel. Alam niyo word na yung strike your heel? It is a symbolically to Jesus Christ crucifixion. Si Jesus yan. Strike his heel. It was the bite to the feet of Jesus Christ through the crucifixion. Kala na nilitaning, kinagat na kita, patay ka ngayon, tapos na ang plano mo, O Diyos. Sa tingin mo lang. Naipako mo si Jesus Christ, pero that's the beginning of the salvation of humanity. Akala niya, naloko niya ang tao, na-deceive niya, napulsasin, akala niya, nanalo na si Satan. Umpisa pa lang yan. Hindi pa ako tapos. It was the crucifixion of Jesus Christ that He will be striking. And sabi niya rito, He will crush your head. Which is very, marami kayong makikita sa Bible yan that, like Romans 16:19 says, and the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Maraming verse yan. So, itong verse na to, bakit ko sinasabi? Because it is the starting point of the covenant of the Lord. Na kahit bagamat we have fallen state,
Makasalanan tayo, meron tayong, despite makasalanan tayo, pero niredeem tayo ng Diyos. Hello? Pero sa mga taong hindi nakakaalam na makasalanan ka at niredeem ka na ng Diyos, that's a problem. Pero dahil niligtas ka ng Diyos, tapos ng 2,000 years ago, at ngayon nagliligtas pa rin ang Diyos, malinaw na ang plano ng Diyos pala, from the very beginning, dalawa pa lang ang tao sa mundo. Mayroon ng plano ang Diyos na i-redeem niya yung mga susunod na henerasyon. Hello? Are you getting what I'm saying? God has a plan. The same goes relevant ngayon. May plano pa rin ang Diyos sa'yo. If you are hopeless, akala mo parang walang nangyayari sa buhay mo, akala mo parang walang nararating ang buhay mo. No, God has still a plan in your life. Hindi pa siya tapos at ginagawa niya yung katungkulan niya. He already sent Jesus Christ. You only to believe that He has a plan in your life. Maniwala ka, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo, hindi pa tapos ang Diyos sa pamilya mo, at tuto pa rin ang kanyang pangako na kahit nadadalaw pa lang ang tao sa buong mundo, until now, ginawa pa rin niya yung plano niya at tinupad niya. Amen? Nandiyan po ba tayo? There are 3 Greek word na ginagamit sa word na redemption. And these are different, paggagamitan po sa word na redemption. Noong unang panahon kasi, pag sinabi mong redemption, may tatlong paggagamitan yan. 3 Greek word. Ano yun? Greek word. Bakit Greek word? Kasi nasulat ang Bible sa Old Testament Hebrew, which is the Aramaic Hebrew, which is the language of the Jews. But when you say Latin word, naalala niyo si Jesus Christ nung ipinako siya sa cross? There's an inscription at the top of the head of Jesus Christ. It was written in the 3 languages. The major languages of the whole world noon, major language na yan, hindi English, okay, hindi UK, hindi British. It is the Aramaic, the Hebrew word, the Greek word, and the Latin. Ang Latin, language yan ng Roman Empire. Okay? Ang Greek naman, it's a major language po yan ng mga Mediterranean na tinatawag natin. Okay? The Eastern Mediterranean. Now, number 1 na word, ipindot Moses, apollotrosis. Ano yung apollotrosis? Ang apollotrosis, pasensya nyo na ako, may mga bagong word lang kayo marinig, kasi patungkol po ito doon sa covenant ng Diyos. That I have redeemed, I have a redemption plan, I have a purpose sa iyo, mayroon akong restoration sa tao. At kung paano ko pinatunayan ito sa pamamagitan ni Jesus Christ. Hello? Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Hindi ito nangyari sa panahon ni Eve, nangyari yung redemption and restoration nung dumating si Jesus Christ. And what is number 1 word na restoration or redemption is in Greek word is apollotrosis. Ang ibig sabihin ng apollotrosis is Christ's atoning sacrifice and paying something. Parang ganito, bigyan ko ang example ng analogy para mas madali nyo matan. Pag mayroong isang prisoner, mayroong isang taong na prison and then o kaya pinatawan ng life sentence. Habang buhay na pagkabilanggo, ilalagay siya sa dungeon, ilalakap siya doon at hindi na siya pwedeng lumabas doon. Ang gagawin ng isang tao, para i-apollotrosis niya, pupunta siya doon, magbabayad siya, at ang gagawin niya, bubuksan niya yung pintuan ng dungeon, sasabihin niya doon sa prisoner, halika, iuwi kita sa bahay, at pag uwi ko sa'yo, hindi kita gagawing alipin, hindi kita gagawin kita, ibabalik ka doon sa pamilya mo, at hindi lang kita ibabalik sa pamilya mo, ibabalik kita yung trabaho mo, lahat ng anong mayroon ka, ibabalik ko as it walang nangyari sa'yo. And that's the word redemption for all of us. Lahat ng ninakaw ng demonyo sa'yo, God wants to apollotrosis it. He wants to bring you back everything. Kung sasabihin mo, pwede mo naman sabihin, wala naman akong kasalanan. Pambira tong Adan at Eva na to. Don't them. Nakapag-English ako, sabi ni Jonathan, Pastor, yung English mo kahapon, tak-tak. Sabi, ano tak-tak? Sabi ko, kasi meron ko usap sa telepono. My friend, the one that you are looking for, it's here. I tak-tak it and it fall down. Sabi ko, hindi ko naman naalala na tak-tak yung sinabi ko kasi may tornilyong nahulog. Ito ko. So, I tak-tak it, sabi ko. Yung tak-tak na lang siya. Anyway, apollotrosis. Ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Uy, ang sweet naman. Si Mark, single po ito. Oh, ito. Okay. Marami na. Panligo ko ba ito? Oh, baka mapagpalit ka to. Sorry ha. Ayan. So, thank you, Mark. Ayan. Nandiyan po ba tayo? So, ang ginawa, ganun na ganun sa atin. Deserve mo mamatay. Deserve nating mapunta sa impyerno. But yet, because of the redemption of our Lord Jesus Christ, hindi ako papayag. Rito, kung the grip of the sin in humanity
cannot be overcome by good works, by religion. Ginawa na ng tao para maligtas tayo. But no, it could be only do by the redemption power and restoration of our Lord Jesus Christ done in the cross. So ginawa niya, halika kayo rito anak. Ganun ang allotrosis. And to give you a biblical verse, pindot. Okay na. Dali. Ephesians 1 verse 7 says, in Him, ito yung redemption na word, ang original niya yan, apollotrosis. Okay? Kaya tinitignan na natin. Ephesians 1:7, in Jesus, we have redemption. Sino naniniwala dito? May redemption tayo. Pag sinabi mo redemption, may pagliligtas. Okay? May pagliligtas. Apollotrosis. Through what? By the blood of Jesus Christ and forgiveness of our sin in accordance to the richest grace of God. Hindi lang apollotrosis, the word redemption, number 2, hindi apollotrosis kundi lutro. Sabi niyo, lutro. Pag gutom ka, pwede ka na maglutro. Hindi, iba yon. Lutro means, iba naman ang lutro pag gagamitan. Kanina, is yung papasok siya doon sa isang kulungan and then kukunin niya. Iba naman ito. Ransom naman ito. Nakakita na kayo ng kinidnap for ransom? Siguro pag ikaw kinidnap siguro at malakas kang kumain, ibabalik ka. Malulugi sila eh. Okay. Kidding. Huwag ka na unang umuwi. Nasaktan ka. Joke lang. Lutro, ang ibig sabihin niyan, iba naman doon sa apollotrosis. Ang lutro iba, ransom, babayadang kita. Imagine this for a while. May isang bata na kinidnap. Pag kinidnap siya, ang sasabihin ng mga ng kidnap sa kanya, i-ransom niyo itong anak ninyo. Kung hindi, papatayin ko ito. Tatapong ko ito sa dagat-dagatang apoy. Wow. Hindi niyo na ito makikitang buhay. Sige po. So, ang gagawin ng magulang, wala po kaming pera. Hindi, magbenta kayo lahat. Sige po, bebenta po namin yung kalabaw namin. Sige, benta nyo na lahat yan. So, magbebenta ng kalabaw, ng lupa, ng ari-ari. Talagang, ibinenta na lahat, pati kidney. Pagdating doon, binigay yung pera. Nakuha niya yung anak niya. The same goes with lutro. It's not just an ordinary payment. It costs the life of our Lord Jesus Christ. Hello. Kaya yung word na redemption, yung restoration, it's not just simple. Salvation is free. But it costs the giver. Nahulog ba yung pantalon ko? Parang feeling ko lang. Andiyan po ba tayo? That's the word lutro. And where can you find lutro in the Bible? It is in 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19. It says, for you know that it was not a perishable things. Hindi lang kabinayadan ng kung ano-ano lang. Hindi silver, hindi gold. You were what? You were redeemed with... Ano sabi niya dyan? Basa. 1, 2, 3, go. Yes, redeem the word lutro from empty way of life. Pasin niyo, napansin niyo yung word, from the empty way of life handed to you. Sino nag-handed? Adam and Eve. That's the way of life handed to you from your ancestors. Galing yan sa pagkakamali ng Adam and Eve. And sabi niya, but the precious blood, dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi dugo ng hayop, hindi dugo ng hindi katulad ni na Adam and Eve. Imagine with me for a while. Adam and Eve, nung nagkasala sila, anong ginawa? Diba? They were naked, right? But what they did is, kumuha sila ng dahon ng, hindi ko alam, ampalaya? Ayun, mas malaki pa siguro doon. Probably, dahon, ano bang pinakamalaking dahon? Saging! Ayun, pwede. Okay, dahon ng basta malaki siya. But it was fig tree. Fig leaves. Yung baboy yun. Hindi, iba yung fig na yun. So, yun ang ginamit. Imagine, tingnan niyo mabuti dito, everyday nila yun na tinatahi. Pag natulog, punit, tahi ulit. So everyday, keep repeating, hiding themselves, keeping themselves from guilt and shame. But cost them a lot. Sabi ng Lord, ano ba yung inilalagay yung pang tabkip nyo? It's like your self-effort. Kasi ako, parang self-effort mo to be not ashamed to God anymore, not ashamed, guilty anymore to your sin because of what you are doing.
Bakit? Mati ka sa church eh. Hindi ako nahiya kasi religyoso akong tao eh. Mabait akong tao eh. That's your own effort. But that effort will be useless and vain because that's not the way how God treat us para tayo maging righteous. So sabi ni Lord, halika kayo dito. Tanggalin niyo yung ano niyo. Ang ginawa, nilagyan sila ng cloth of garment. A garment of skin. In 21, Genesis chapter 3:21, it's a garment of skin. So we need to say, saan galing yung garment of skin? Galing sa hayop. It costs life, blood to blood, life to life, because of the sin of humanity. It costs a lot. Yung kasalanan na ginawa ng tao, every day may pinapatay si Lord. Imagine for a while, may inu-slaughter si Lord na tao para lang idikit sa kanila. Pero ginagawa ng tao, hindi, okay na po kami dito sa papel, okay na po kami dito sa... No. I need to do something better than that. Kaya alam mo, nung tumigil na, sabi ko, hindi na. Minsan ang dugo na lang, dugo ng aking bugtong na anak na lang. Nakikasi po yung ano nito? Na yung gusto ko maging malinaw sa inyo yung katapusan ng story natin ay hindi ordinaryo. It was a very powerful story talaga. Hindi palpak na storya, hindi pangit na kwento, kundi napakagandang love story ng Diyos sa humanity. Kaya nga sabi niya, for God so loved what? The world. At sino yung nasa world? Ikaw. Kaya sabihin mo sa katabi mo, alugin mo siya, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Palapakan nga natin ang Diyos na umiibig sa atin ng tunay. Hindi lang yung tinan mo, a precious blood of the Lamb. It's not a lamb na pinapatay niya na araw-araw niya tinatakip sa shame and guilt ng mag-asawa nung panahon na yon. Sabi niya, darating ang time that the guilt and the shame of people from their sin will never be covered anymore with coat of a skin, but you will be covered by the blood of the Lamb, Jesus Christ. Hindi dahil nakadamit tayo ngayon, hindi tayo nahihiya sa Diyos. Dahil yung kasalanan natin, tinakpan na ng pag-ibig at banal na dugo ng Panginoon sa Kristo. Kaya tayo nakakalapit sa Diyos ngayon. Hindi dahil sa magaling ka, mabait ka, churchy ka, no. Dahil tinanggap mo si Lord, your righteousness to the Lord is not anymore of what you are doing para tanggapin ka. No, because tinanggap mo yung ibinigay niya. Ang naslain na lamb on the cross, which is the Lord Jesus Christ. So that's what's called lutro. At yung pangatlo na word ng redeem, exaggerazo. Ayan. Exaggerazo, ano lang, iba naman yan. Ang exaggerazo, dinidiin ko lang yan kung gaano katindi yung redemption talaga. Amen? Nandiyan po ba kayo? It's the promise na hindi yung nangako, na parang nangako lang siya na walang gagawin. Matindi yung ginawa ng nangako. It's not just a promise, gagawin ko yan, na wala siyang gagawin. No. Yung pangako ko, may kahalong tindi to. Mayroong tong kahalong price. Exaggeroso means Christ redeem. The word redeem there is exaggeroso. Redeem us from the curse of the law becoming a curse for us. It is written, curse is everyone who hang on a pole or in a tree. Ang ibig sabihin naman ng exaggeroso, magkakaiba yan. Tatlo yan na ibig sabihin ng redeem eh. Una, apolotrosis. Pangalawa, lutro. Pangatlo, ito. Pansin nyo, magkakaiba yung, pare-parehas silang redeem, pero magkakaiba yung gamit. Kasi sa original, ganyan talaga yan. Pag magbabasahin mo na sa Greek word na yan. Ang ibig sabihin naman ng exaggeroso, parang ganito, analogy ulit. Parang mas madali kasi pag analogy or metaphor. Parang ganito, sa unang panahon kasi, pag kukuha kayo ng mga katulong sa bahay, hindi katulad ngayon, pupunta ka na lang sa agency, nangangailangan ka ng nanny, pipili ka na lang doon. Right? Titingin ka sa resume, iba noon, pupunta ka sa market. Pupunta kayo sa tindahan and then mayroong mga nakaparadang mga lalaki, mga babae na marketplace ito ng mga servants. So pipiliin mo yung matipuno, yung maayos, yung magaling. Yun ang mga mas mahal. Dito sa mga next level naman, yung medyo may mga reject. May mga pilay sila, may mga tattoo, may mga may mga damage sila. Yung iba naman dito, mga may sakit. Sakit talaga. May mga sakit. Dito naman mga patay na. Hindi mo na kailangan yun, di ba? So, yung mga tao ganito, pipili sila, yung mga tao doon, kukuha silang alila,
Pipiliin na ikutin nila yun. Titignan nila kung magbubuhat na maayos. May test ba sila? Tetest ba sila yan? Kailangan magbuhat, kung agility nila, ability nila, kung kaya talaga nilang trabaho. Okay? Pag napili, ang gagawin nila, bibilihin nila ngayon yung alila na yon, and then forever na siyang maging alila ng tao. At kung gustong lumabas ng tao na yon, para maging alila, sabi niya, is kailangan niyang bayaran ng higit-higit doon sa binahid sa kanya. At yung bayad na yun na hindi niya kaya-kayang bilhin, ay bayaran. So ang point ko rito, ano ang exageroso? Ang exageroso, ang ibig sabihin niyan, bibilihin ko yung katulong, halika rito, hindi kita gagawing alipin ko. Papalayain na kita forevermore. Sasabihin ng alila, alila po ako, hindi na po ako pwedeng maging malaya kasi pag alila ka noong unang panahon, alila ka na to the next generation to come. Sabi niya, from now on, kinuputol ko na ang binding na nakatalaga sa pangalan mo na isa kang alila. Tatanggalin na natin yan, hindi ka na alila. Ganun na ganun ang sinasabi niya rito. That you are slave of sin, now because of our Lord Jesus Christ, you are no longer slave of sin. So you see, it's very powerful word yung redemption na sinasabi ko rito. Bakit ko pinaliwanag to? For this word. Sabi niya rito, ito yung tatlo na yan. Ang sabi niya rito, bilisan mo my friend. Sabi niya rito, pindot, ilapit nyo na rito next time ang laptop para ano. No, there's a word there. There's a word, there's a word, there's a word, there's a word. Baka hindi inilagay ni ano siguro. Christ, death, and resurrection. Lagay mo doon. Christ, death, and resurrection. Pakilagay mo nga sis. Christ, death, and resurrection. Yun ang gusto kong puntuhin. Yung tatlong yung pagsasamahin mo, Christ, death, and resurrection guarantees our redemption. Nandiyan ba yun? Pakipindot. Wala dyan? Okay. So, ang point ko dun sa tatlo na yon, it's a promise of God na i-redeem niya yung tao sa pamamagitan ng tatlong mahihirap na pagkakataon at nakagawin. Pero kahit na bagamat mahirap, pinangako pa rin ng Diyos na tutuparin niya ito sa atin. A promise is a promise, and He is a promise keeper. And that's why I'm reminding you guys, kung ang Diyos nung unang panahon na nangako na tinupad niya, how much more pa sa panahon mo na si Lord na buhay na, nandito na, iniligtas niya na tayo, how much more pa yung mga pangako niya sa atin, hindi niya tutuparin. Tutuparin niya kasi nung unang panahon tinupad niya, ngayon pa kaya na tinanggap mo na ang kanyang bugtong na anak na si Jesus that guarantees us, that Christ, death, and resurrection guarantees us our redemption. Amen po ba? Number 2, tinatawag nating the cost. Sabi mo nga, cost. Mayroong pinagbayaran. Mayroong halaga. Sabi mo, may halaga. Look at this. Sabi niya rito, pindot, tanggalin niyo na ako sa picture kasi nalilito ako eh. Nagagalit na tuloy yung laptop kasi talagang pag nag-flow-flow tayo, talagang ganyan yan. Okay. The Lord God made said, Genesis 3:21, sabi niya rito, Genesis 3:21 says, the Lord God made. Sabi nga, made. Nilikha, ito yung pinapaliwanag ko kanina. Genesis 3:21, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Remember, sabi ko sa iyo kanina, bakit sila kanina nagtatahi na ng tatahi? Sabi niya, samantalang sila, di, may plano ako sa inyo. May plano ako sa inyo na hindi na kayo magtatahi forever. Na hindi na kayo lalayo forever sa akin. Mag-e-effort pa kayo para makalapit sa akin. No. I'm going to do something, sabi niya, that will cost me, not you. Sabi niya, papatay ako ng mga hayop. But that's not enough. Kasi darating ang time na yung anak ko na ang i-slaughter for the saving grace of humanity. It cost him a lot. And that cost is the blood of our Lord Jesus Christ. Grabe itong pangako ng Diyos sa atin. Isipin nyo ito mabuti, kapatid. Pag-isipan nyo ito. Yung fig tree matutuyo, mapupunit, masisira, gagawa sila ulit, paulit-ulit, 3 days, 1 week, magtatayo ulit. It will never an ending covering of shame and guilt. Ganyan naman mangyayari sa tao pag walang kaligtasan si Jesus. We will just go to the church every day. Patawarin mo ako, Lord, patawarin mo ako, Lord, patawarin. When one time God has already forgiven you because you accept the Lord Jesus Christ in your life. Kung wala na ginawa ng pagkabayaran ni Jesus, araw-araw tayong hihingi na lang ng pagkatawaran sa garments of skin na inilatan niya. Sabi niya rito, one thing we need to know about restoration and redemption of our God, it has a cost. And that cost Him a lot. Pinang-cover nila dati leaves, pero ngayon hindi na.
Effort nyo yan wala yan. Pero ang i-cover ko sa inyo, it is so much costly, sabi niya. And because of this cost, it will crushing the head of this person, Satan, which is the life of our Lord Jesus Christ. Hello, isipin nyo ito. Meron akong picture na nandyan Pakita mo nga yung parang relo. Isang old watch po ito, na natagpuan po sa isang old box na, true to life yun pero hindi ito yung watch na yan. May isang pastor. Inutusan siya hindi siya, pinakiusapan siya ng kanyang member. Pastor, tulungan mo nga ako kasi yung bolt namin ng lolo ko, was really an old bolt. Sabi niya, hindi namin mabuksan at nandoon po yung mga importante nandoon. Sabi niya, okay, sabi niya. So, paano natin bubuksan? Sabi niya, tinry niya, yung pastor, hindi niya masunod siguro for a few hours. And then, naisip niya, YouTube ko kaya itong na to. So, tinignan niya yung model, pinicture niya and everything. Lumabas, mayroong ganong klase sa YouTube na ganong klaseng bolt. So to cut the story short, tinry niya yung trick na yung itinuro sa YouTube and lo and behold, it opened. So, ang daming coins doon, mga old coins talaga na medyo mamahal, pero this catch his eye, yung pastor. Ano daw sabi niya? Bulok na pocket watch. But that pocket watch is not just honorary, luma na nga siya, pero pwedeng i-restore daw. Kasi yung balak ng may-ari, gusto kong i-restore kasi yan. Bakit mo pa i-restore, sabi niya? Parang, may alaga ba ito? Sabi niya, bulok-bulok naman ito Sabi niya, basta pastor, try mo lang. Gusto ko lang i-restore yan, sabi niya. Punta ka sa horologist. Horologist is, yung katabi, parang horror. Hindi. Horologist is a master watch. Okay? Sino ng watch, nag-re-repair or clock master tawag natin dyan, horologist. So, bago gawin ng horologist, sabi niya, pastor, sabi niya, may tatanong ako sa yung tatlong bagay, sabi niya. Bago natin i-restore yan, sabi niya, magbabayad ka ng 5,000 pesos. So para sa atin, parang mura lang kasi abroad kayo Pero sa panahon nila, parang okay lang yan. Sabi ng pastor, 100 nga, hindi ko babayadan yan sabi niya. Re-restore pa kayo, 5,000, sabi niya. Bulok na yan sabi niya. No. So siguraduhin mo lang bakit mo gustong i-restore. Tanongin mo yung may-ari, tanong mo itong tatlong ito. Ito yung tatlong tanong. Why restore? Because of intrinsic value. Sabi mo, intrinsic value. What is word intrinsic value? May halaga ba talaga to? So it's just a face value. Parang ganito, pag may sapatos kang sira-sira na, binili mo lang naman siguro dyan sa gilid-gilid lang na nabili mo ng 5 dirham. Tapos gusto mong ipa-restore ng 300 dirham. Gusto mo ba yon? Di ba sasabihin mo, wala namang value yun, ba't ko pa ipa-restore yan? Tama ba? So see to it that there's a value. Kasi yung relo na yun, galing pa sa lolo nila. So meron talaga at legit talaga yung anong tawag dyan? Pocket watch. Okay? So sabi niya, may intrinsic value yun. Okay. Pangalawang question, sabi niya, pastor, sabi niya, tanongin mo yung may-ari kung may provenance ba yan. Ano ba yung provenance? Sabi niya, ano ba spelling niya? Sabi niya, ang provenance, sabi niya, iba. Ang ibig sabihin ng provenance, sabi niya, may history ba yan? May origin ba yan? Saan ba galing yan? Ay naku, pastor, sabi nung may-ari, galing sa lolo. Ewan ko kung talagang totoo yung galing sa lolo niya. Tapos sinabi nung oo nga, ang model na to, napakatagal na ng model na to, sabi niya. So, mayroong value ba yan? Oo, may value yan kasi, mahal yan nung mga panahon nila. Kukuntian at pag may pocket watch ng mga naunang panahon, mayaman ka talaga. Pag may relo ka na naka-pocket watch, mga yayamin lang may pocket watch ng mga panahon. Pangalawa, sabi sa kanya, may provenance ba yan? Meron bang pinanggalingan niya? Bakit kailangan pang kung meron lang kang parang sapatos sa isa, sira, tapos meron ka pang isang sapatos, bakit mo restore, di ba? Yun, sabi niya, nag-iisa talaga yan. May provenance yan. At higit sa lahat, sabi niya, ang last na tanong, bakit ko i-restore ito, sabi niya? May sentimental value. Sino rito ang kuminsan may sentimental value? Baka kuminsan ayaw mong ipamigay kasi may centennial value na, di ba? Sentimental, parang, naku, kasi kailangan kong yung anak ko, pag naayos yan, parang heritage na lang niya yan. Na pag kinuha niya anak ko yan, ipapamana niya sa apo yan. So, pumunta yung pastor sa may-ari, siyempre, doon lang naman niya nalaman Sabi niya, alam mo, parang feeling, matalino. Kung gusto mo ipa-restore yan, may 3 bagay ka. Nagyabang yung pastor. Kidding aside. So, that's the question. Ang tanong ko, tingin kayo dito. Bakit kailangan tayo i-restore ni God? May intrinsic value ka ba?
o Jurassic value? May provenance ka ba? May susunod ba sa'yo na, Pastor, nako, kahit mawala na yan, salot yan eh. Ang kriminal yan eh, wala nang silbi yan, Pastor eh, wala na. Meron ka bang sentimental value? Na sa mga susunod na henerasyon, you have a heritage to your kids, to your apo, grandchildren. Ang sasabihin sa'yo, alam mo, si lolo ko, born again kasi, kaya na born again din ako. Bakit kailangan tayo i-restore? Same goes with what I'm telling to you. You have an intrinsic value. Alam niya yung mga susunod na mga tao sa susunod na henerasyon pagkatapos ni Adan at sa Eva, the same value that he valued Adam and Eve. Kasi kung wala tayong intrinsic value, sana pinalitan na tayo ng one stop ni Lord. Pwede niyang gawin ito. Palit. At pag ginanito niya ulit, papalit, tatangos talaga ilong mo. Perfect ka talaga. Pero ginawa ng Diyos. Why? He wants to restore us. And all of us are broken. All of us have weaknesses, have sin. Pwede sabihin na ng Diyos, damaged na kayo, corrupt na kayo, pwede na kayong ihulog sa impyerno, gagawa ako ng bago. But because of your intrinsic value that comes from your nature, the image of the invisible God. Your image is in the image of the invisible God. Your likeness. Kaya huwag mong i-judge lang yung sarili mo. May silbi ka. Kaya ka i-restore ng Diyos, kaya tayo i-restore ng Diyos, kasi may halaga ang bawat buhay ng tao. Mahal na mahal niya tayo at ayaw niya tayo mapahamak. Now look at Jesus, just you know, the way for us to be restored to the Father ay hindi libre. Salvation is free, but, pindot, ikaw nang pumindot, hindi po pipindot eh. Salvation is free, but, the story of us is very beautiful story. Hindi tayo lang fallen state, but there's this restoration plan of the Lord in us. There's a cause. Hindi na hinayang. Oo, kayo lahat ha. Ikaw, Hana, pag nagkasala ka, ilang kasalanan mo? 100? Oh, pray ka rin ng 100, ganito, ganyan. Okay. Ikaw din, ilang ikaw, halika. Nagkasalanan mo, 1 billion. Oh, ano ka na, 1 billion. No, sabi niya, no, huwag niyong gawin yan. Tumingin na lang kayo sa anak ko. Look at Jesus. Look at Jesus. Tumingin kayo doon. Tingnan niyo si Lord. Fixing our eyes. Kanino? Kanino? Fixing our eyes to Jesus, the finder and the perfecter of faith. For the joy set before Him, endured the cross. Pakibasa, endured. Para makita niyo yung matinding word na yan. Endured. When you endure, there's always accompanied by pain. And not just pain, so much pain. Pag nag-i-endure ka na, it's an involvement of pain. Nung si Adan at saka si Eve nagkasala, pumatay si Lord ng hayop, dinamitan. Kailangan pumatay ng hayop lagi si Lord para takpan sila at i-cover sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang guilt and shame. But when the cross came, our Lord Jesus Christ, tapos na yon. It's not about covering yourself anymore. It's all about the covering of the blood of Jesus Christ in your life. Alam niyo ba ang cross, nung na-imbento yan, He was endured into the cross, right? Ang cross kasi, na-imbento yan ng, I think, ang nag-imbento niyan is, ano ba yung ano dito? Isipin ko lang, sandali. Persian Empire. Ang Persian Empire, sila yung first na nag-create ng cross. But the Roman Empire perfected it. And when I say I perfected it, dito na lumabas yung English na, pindutin mo. Pindutin mo. Excruciating. Sabihin mo nga, excruciating. Ang word na excruciating came from that endured the cross. The pain na kung saan hindi mo kayang ipaliwanag na sakit na pwedeng danasin ng isang tao hanggang sa mamatay siya. And Jesus Christ took that.
Siya talaga ang dumamas ng excruciating. Diyan nabuo yung word na excruciating. The crucifixion of Jesus Christ is widely known the most excruciating form of execution ever devised. And it involves physical pain, psychological suffering, and public humiliation. Yung kamatayan sa cross, wala daw dyan masihigit pa na paano patayin ang isang tao ng inch by inch by pinch by pinch by seconds by seconds. Kilala niyo si ano? If you read this story of pangalan niya si Sparkus yun eh, Sparkus the Thracian. Nabuhay sila sa 73rd century. Na etong si Sparkus, nag-lead siya ng revolt from 6,000 to 100,000 more than that. At kinalaban nila ang Roman Empire that time. Hindi sila nag-succeed. You know what? Ang ginawa ng Empire ng Roman Empire dahil sa pinakita nila, kami babanggain ninyo. Parang US lang eh. Ako banggain mo. Nowadays, hindi nyo ako kayang banggain, sabi ng US. Ganun ang Roman Empire. Kayo binangga niyo ako. Alam niyo ginawa niya? Hinuli niya lahat yung mga kasama ni Sparkus at ang ginawa, pinako sila ng buhay. At para makita nyo kung gaano pa ako, pindutin mo yung picture na yon. Ganito ang pagkakapako. Yung picture, yung pinako sila. Ganyan. 6,000 people has been crucified. 200 kilometers from Abu Dhabi to Al-Quin, 200 kilometers yan. Ipinirada sa major road ng Rome, road na tinatawag na lang, I forgot, nakalimutan pa, mahirap isipin. It's a way na kung saan lahat ng tao, lahat ng doon sila dumadaan at ipinapakita to humiliate, to tell those people na subukan nyo kami na banggain, sabi niya. Ganyan na mangyayari sa inyo. Kung tatay mo nandyan, hindi mo pwedeng aminin na tatay mo yan kasi maaaring isama ka doon sa pagkakapako sa cross. Ikakahiya mo talaga ang mga napako. Because crucifixion is national punishment yan. Hindi pwedeng ipataw lang sa magnanakaw lang, hindi pwedeng sa gumahan lang. No. Capital punishment that serves death. Remember, imagine this one. Pinatay sila dyan ng little by little. Anong ginagawa sa kanila? Pinapainom ng konti para dumaba pa buhay, para mamatay. Ganong katindi. At alam nyo nangyari? Bawat pako sa kanila, remember Jesus Christ when He was nailed on the cross? May pako dito sa kanang kamay at kaliwang kamay. Pag siya'y bumaba hanggang sa paa niya, pag bumababa siya, sumisikip ang kanyang diaphragm na hindi siya makakahinga. Pero mamimilipit siya sa excruciating pain na hindi maipaliwanag talaga yon. So kakailanganin niya mag-inhale, exhale. Pagka-exhale niya, eto naman ngayon ang madadamay. Why? Yung bigat nandito lahat. Pag itataas niya, yung bigat nandito lahat sa paa niya. It is every inch ng kanyang hininga. Si Jesus Christ suffering from excruciating pain. For what reason? To pay the cost of sin of humanity. Did Jesus ever commit sin? Please appreciate Him with all your heart. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. The cost of redemption was paid at the cross of Jesus, an excruciating, priceless payment to restore humanity from the grip of sin. Wow! Sabi mo sa katabi mo, lalayo ka pa ba kay Lord? Mahal na mahal ka niya. Ibinigay niya na lahat-lahat. Ano pa bang hihingi mo? Nawalan ka lang ng boyfriend, ayoko na, Lord. Nawalan ka ng trabaho, suko na ako, Lord. Magti-TikTok na lang ako. Kala nyo kayo lang, ha? You see, I repeat, our salvation is not free. It has a cost. And that cost is so much that we cannot ever pay that one. So please be grateful to our Savior. And this church believe that Christ
Christ's death, resurrection, and Christ will come back again. At tutuparin niya ang kanyang number 3, the completion. So it's not just the covenant na pinangako ko. Meron akong pagbabayaran, anak, hindi na lang kayo. Ako na. And I will complete this one for you. So the story of humanity is not for just only Poland state. There's a restoration and redemption state. And you are big part of it. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo, yung mukha mo, panglangit pala. Parang doubt na doubt ka. The completion. Through Adam's disobedience, humanity failed into sin, but through Jesus Christ's obedience, humanity was restored and redeemed. Isn't it? Look at this verse. I look at this. Sabi niya rito, I love this word. This is the completion. Hindi pa tapos, pero papunta ka dyan. Basa, 1, 2, 3, go. Then I saw a new heaven and a new earth. The first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. And I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. He will dwell with them, and these people, God Himself will be with them and be their God. Hallelujah. May kasunod pa yan? Sabi niya, 4 and 5. He will wipe away every tears in your eyes. There will be no more death and mourning, crying, pain. The older things has gone and passed away. He who has seated on the throne, I am making things new. Wow. Sa pagtatapos ko, there are 4 things that I'm going to bring down to each and every one of you. The 4 spiritual law. It is very basic po ito na dapat nating malaman na ang completion ng Lord sa pagsisave at kaligtasan ng tao is not just is going to sit there in a church, makikinig lang, and then doing nothing. No. We need to do something. And this is the 4 spiritual law that you need to understand. Number 1, God loves you and has a wonderful plan in your life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. God has a wonderful plan in your life. And that was from the very beginning na tinignan ko sa inyo. From that creation, mayroon na palang plano ang Diyos sa atin. Yes, sinira ng demonyo. Yes, sinira ng kaaway. But yet, ultimately, because He is a supreme, He is a God who could, hindi siya pwedeng talunin ng kaaway. And said, okay, kala mo 1-0 ka? No. Mamaya, 1 million versus 1 ka lang. And He said, sabi niya, hindi lang God has a wonderful plan in your life. Not only that one, but number 2, law is what we call man is a sinful and separated from God. That's the fall. We need to understand. Hindi ka pwedeng sabihin mong, sila naman ang nagkasala, hindi naman ako eh. That's why you are always focused on your own sin, not because of the consequences of sin. Now, be enlightened. Tingin kayo mabuti dito. Bakit minsan lang kayo natatakutan nyo yung ginagawa nyong kasalanan? Where in fact, it is instilled to you the original sin. Na kahit hindi ka magkasala sa buong araw, your body is corrupted and it's in sin. Kaya minsan nasa isip mo, dapat hindi ako magkasala. I'm not saying to everyone here na okay lang pala magkasala. No. Don't focus on that one because there's an ultimate sin that has been created from the very beginning na hindi yung kasalanan mong ginagawa mo every day ang sinusolusyonan ng Diyos. That's only consequences of it. The origin is there. It is in us all. We need to understand that man is sinful and we are separated from God. That needs, number 3, verse 2, sabi niya rito, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang matuwid, kahit isa. Lahat baluktot, wala sa atin talaga liko. Lahat tayo baluktot, ang Diyos lamang ang straight. Romans 3:23. Pangatlo, hindi lang po man is a sinner but separated from God.
Jesus Christ is the only provision for man's sin to be restored and to be redeemed. Kung hindi mo tatanggapin tong pinlano ng Diyos sa iyo, the plan of the Lord from the very beginning at to the last part natin sinasabi, mawawalan na ito ng kabuluhan sa bawat isa sa inyo rito. So reminding us that Jesus Christ, the provider of the restoration and redemption, siya ang gumawa na lahat para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin, sabi niya rin, Jesus Christ, the only provision of man's sin. Hindi religion, hindi paggawa ng mabuti, hindi kung ano-ano mga pang-earn ng merit kay Lord. No. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. And last is, sabi niya rito, law 4, we must individually, not congregationally, accept Jesus Christ, receive Jesus Christ as our Lord and Savior. And let us reaffirm once again that love of God in our lives. Hindi pa tapos si Lord. Nagkakasala tayo, hopeless tayo. No. Don't be hopeless. There's a plan of the Lord in your life. Kung mayroon kayong mga nangyayari sa inyo ngayon na hindi nyo maunawan, it's the product and consequence of sin. But don't get frustrated or depressed. God can redeem it. Even up to now. Yung akala mong sira na at akala mo, no, don't get me wrong. Nakala mo sa langit na lahat mangyayari yun. No, dito pa lang, pwede kang i-redeem na ng Diyos sa mga nawala sa'yo. Yung kinuha ng kaaway mo sa pamilya mo, yung health mo, yung property mo, lahat ng mga kinuha ng kaaway sa'yo, God can restore that one. Hindi mo na antayin pa pumunta ka ng langit para ma-restore lahat yun. No. Ngayon pa lang, because 2,000 years ago, He did it already. It was finished. It is not to be continued. It is finished. The restoration, the redemption already happened. Mag-aantay na lang tayo. And if we pass away this generation, may susunod na generation sa atin, it's completely fine. Because the plan is still continuous. And that plan will never breaks. That plan will never go away. The plan will remain. From the very beginning, sabi ng Lord, I will wipe all the tears later on. And to say to you, anak, simula kay Adan, pinagplanuhan ko na yung pagdating nyo rito sa kalangitan. And I want you to close your eyes and to follow me this simple, profound acceptance of our Lord Jesus Christ. Sumunod ka sa maiksing panalangin. Ama, with all your heart. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito, naunawaan ko ang story of us. Matindi pala plano mo, Lord, sa buhay namin. Maaring produkto po kami ng kasalanan ng mga ancestors namin. Pero maraming salamat dahil sa isang taong nagkasala. Kami nagkasala, ngunit dahil sa isang tao na sumunod sa pamumugitan ni Kristo Jesus, kami naman ay tinanggap mo. Ngayon, O Diyos, buong puso po ako na lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba na kapag wala ka at hiwalay kami sa iyo, wala kaming magagawa. Lumalapit po ako, nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan at kasalanan ng mga unang salinlahi. Hugasan niyo po ako ng makapangyarihan, banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Tinatanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas at Diyos. Redeem me, restore me, once and for all, Jesus. Holy Spirit, pumasok po kayo sa buhay ko ngayon at kailanman. Ako na lang ang mananalangin. O Diyos, sa pagtanggap ng bawat isa sa iyo at pagkaunawa po nila ng series na to, hayaan mo nga na hindi ang tao, ang church ang malulahati, kundi ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong si Kristo. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa restoration. Salamat po sa redemption. Salamat po sa excruciating pain. Salamat po sa, Lord, priceless payment and ransom. Salamat po sa aprotolosis. Salamat po sa lutro. Salamat po, O Diyos, sa exagerazo. Salamat po, Panginoon,
Dahil kung wala ang iyong pagliligtas sa amin, we will be hopeless, devastated, and will soon be carried out to the plan of the devil in our lives. Pero salamat sa pag-ibig mo, O Panginoon. O Diyos na buhay, kami po'y niligtas mo at pinagpala. Purihin ka magpakailanman. Dakilain ka mapagkailaman. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat magsabi na, Amen.